Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng mga nakamonitor sa atin wherever you are in the whole wide world. Si Alvin Algico po ito. Welcome po sa isa namang edisyon ng Thank You, Doc. Siyempre, hindi po tayo kompleto kung hindi natin kasama ang puso na programa ito. At B, Bernadette Sembrano Aguinaldo. Good morning, si Ate B. Hey, Vin. Natuwa ako. Ang dami mong set, ha? Paiba-iba, no? Hindi, kasi tinatamad na ako umakyat doon sa roof deck. Ay, dito na lang sa loob. Kasi naka-inerts na lang ako eh. Nakakaya naman, baka makita yung legs ko eh. Oo, pero natuwa lang, lawak ng set mo, ha? Ay, napansin mo pa talaga yun. Ito yung luma, pinalala mo yung painting na yan dati sa hundreds of episodes natin. Yan na naman ulit siya sa likod ko. Nagdagdag ka bahay na ako, Vin. Bawat sulok gagawin ko set din. Ako lang ang gumawa niyan. Para makita din yung artistry natin. Ikaw na. Parang Robert Kabayan lang, ha? Iba yun. Mataas na level yun. Hi, Robert. Magandang umaga sa'yo. Robert. Yung pag-uusapan natin, naranasan na siguro ng lahat ng mga Pilipino. Di ba? Ako recently. Recently talaga. At itong guest kasi natin ito, takbuhan ko. Kahit anong pakiramdam at nararamdaman ko sa katawan. Sobrang galing po talaga niya, ha? Parang konting text ko lang, alam na niya na, viral yan, bacterial yan, don't worry, or pumunta ka sa ospital. Eto na ho, kaibigan po natin dito sa Thank You, Doc, Dr. John D. Brensalido, isa po siyang internist at infectious disease specialist. Hi, Doc John D. Thank you so much. Doc John D. Hello. Good day to you both. Ang pag-uusapan natin, intestinal flu. Ang dami na, sa totoo lang, parang wala naman lumilipas na taon na hindi sumasama yung, meron talaga eh, nararanasan ng, actually, ginagawa pa ng excuse yun ng mga tinatamad pumasok eh. Sabi ng boss, ba't kaya hindi pumasok ngayon? Boss, may intestinal flu ako. May hina-hina, may acting pang gano'n, di ba, Doc? Pero sa totoo lang, totoong kondisyon po, yung intestinal flu. What is intestinal flu, Dr. John? So, tawag nila stomach flu or intestinal flu. Kasi maraming cause ng infection ng gastrointestinal tract, no? O yung dinadaanan ng ating pagkain, no? So, pag tinamaan yon, whether sa stomach, sa bandang taas pa yon, or sa gut, no? Yung bitukan na talaga sa baba, ang tawag doon either stomach or intestinal flu. And usually, it is caused by a viral infection. Pero may mga parang intestinal flu or stomach flu na hindi dahil sa virus. But most of the time, dahil sa microbiong virus yun. Pag dahil sa virus, usually, hindi kailangan ng gamot. No? Kailangan lang ng fluids, pampalakas ng immune system, no? Pahinga, no? At kailangan ilabas yung mikrobyo na yon. Kaya tayo nagtatae kasi yung katawan natin, that's a natural reaction. Gusto niyang ilabas yung virus, gusto niyang ilabas yung toxins na nagpo-cause ng diarrhea. So, ang prinsipyo niya, Doc, para siyang flu. Di ba sabi natin palagi ang flu, para siyang self-limiting. Mawawala at mawawala yun. Parang ganun din yung prinsipyo dito sa intestinal flu. Yeah, most viruses talaga mawawala siya without need for antibiotic, yung antibacterial, no? Usually, pag magpahinga ka lang, para palakasin mo yung immune system mo yung papatay doon sa mikrobyo. Tapos, inom ka maraming tubig para ma-flush out mo yung mikrobyo. But it's a different virus, right? And the flu virus is different from the virus that attacks the intestinal area. Or iba-iba pang klase. Oo, iba-iba. Yung totoong flu, yung influenza, yun yung virus niya, influenza virus. Pag yun yung tumama sa inyo, usually magkakaroon ka ng ubo, sipon, possibly sore throat, lagnat, sakit ng katawan, no? Sometimes diarrhea, no? But not all the time. Mas common yung sipon, ubo, sore throat, lagnat, no? Yung stomach flu, hindi siya talaga influenza. There are many different viruses, kagaya ng rotavirus, ng Kalichi virus, Norwalk virus, norovirus, no? Marami. Pero saan nakukuha, Doc? Paano mo nakuha yun? Usually, nakukuha yan sa kinakain at iniinom, no? Usually, na-contaminate siya
sometimes by the one who prepared the food, no? Yung pala may sakit siya, tapos nailagay niya doon sa pagkain or sa inumin, tapos naipasa sa iyo, tapos nainom or kinain mo, and then nakapasok na yung virus, minsan sa stomach first or minsan sa intestine, no? Pag sa stomach, usually ang manifestation is sasakit lang yung tiyan kasi mamamaga dahil doon sa virus. Pag umabot sa intestine, yun na yung magtatae kasi doon dumadaan yung pagkain, yung tubig na ininom natin. Tapos pag magayon, parang gusto niya ilabas na lang lahat. Ayaw na niyang i-absorb sa katawan kasi masakit. So ilalabas ng katawan mo, idadiarrhea mo na lang hanggang maubos sila. Akala ko kung may acid tayo sa tiyan na pag may pumasok dyan, masusunog yan. Akala Parang may sundalo tayo sa loob, atakin ng sundalo natin. Tama din si Ate B, no? Meron talaga tayong acid, no? Pag kumain tayo, ang natural reaction is gumawa ng acid para i-digest, simulang i-digest yung kinakain natin. And also, defense din yon kasi kung may mikrobyo, pwede siyang mamatay dun sa acid. But sometimes may nakakalusot, may nabubuhay doon sa kahit may acid. So yun yung nagkakaroon ng sakit. Ay, wait, Doc, may tanong ako pamimiloso po lang. So, minsan, meron talagang mas matapang ang sikmura kaysa sa iba. Yung pareho lang tayong kinain, yung hindi naman siya nagkasakit, ba't ako lang nagkasakit? Meron bang? Correct. Tama yun, no? Kasi yung iba mas malakas, yung iba mas mahina, yung iba maganda yung tulog, yung iba mas yung tulog nila was konti lang. Tapos, minsan yung nakain mo, konti lang yung mikrobyo na laman. Yung isa, mas marami yung nakuha. So, mas tumataas yung tsansa na magkasakit yung mga mahina at mas maraming mikrobyo yung na-ingest or nakain or nainom. Okay. So kailangan mo ba ng tulong ng gamot pag ganyan? O hayaan mo ang mga sundalo mo sa loob ng katawan mo to fight it out? Anyway, may mekanismo naman para to flush it out, right? Pasensya po sa kumakain, Mariosep, pero medical naman po yung pinag-uusapan natin. Hahayaan mo lang ba yung katawan mo na labanan o kailangan mo ng gamot? So, depende, no? Kaya nga maganda, mainam magpatingin sa doktor. Most of the time, kung talagang stomach or intestinal flu na caused by a virus, no? Usually pwede na yung pag-inom ng tubig, pagpahinga, pag nilalagnat, uminom ng paracetamol, no? Pero kung bacterial yung cause, so hindi na yon flu, no? Hindi na yon stomach flu or intestinal flu. Bacterial cause na yon, bacterial gastroenteritis na yung tawag namin doon. Yun, pwede, actually may iba doon pwedeng madaan pa rin sa tubig Pero pag mas malala, mukhang kakailanganin ng antibacterial yon. Okay, ang kailangan, sige po, ang importante lang, kunwari nagtatae ang isang tao, okay lang yon kung nagtatae lang. Ang problema pag suka, tae. Kasi pag nagtatae ka, pwede kang ma-dehydrate. Pero pwede mo malabanan yon pag iinom ka ng tubig, replace kung ano yung nawawala sa i-replace mo. Kaya lang ang problema pag nagtatae ka na, nagsusuka ka pa, you try to replace yung nawala, pero sinusuka mo din. Yun yung at risk for complication. And yun yung pwedeng maapektuhan yung organs in the body, including yung kidneys. Kasi pag na-dehydrate ka ng sobrang-sobra, pwede kang mag-kidney failure. At yun nga, it's a big problem. Yung pinakamalala is dialysis. Ang problema pinakamalala na yun. Ang problema ay kapuduo, hindi natin naman malalaman kung bacterial o viral. I mean, yung manifestation niya may lumalabas, di ba, na napupoops po tayo. Pero ordinarily, hindi natin alam yun kung bacterial o viral. Meron kaming mga certain clues, no, na inaabangan kung mukhang bacterial or not, no? Like for example, sobrang taas ng lagnat, okay, mas tumataas yung suspicion namin na baka hindi lang viral gastroenteritis, baka bacterial. Number 2, kapag may dugo, bloody yung diarrhea, no? Mas tumataas yung suspicion namin na bacterial. At yung pangatlo, pag more than 6 times a day, baka bacterial. Pero not all the time, pero tumataas lang yung suspicion namin na baka bacterial ito. Kaya pala kung watery, pasensya sa kumakain, kung watery, di ba mayroong poops na minsan, partner, water na dehydrate kapag lumabas, okay, greenish, yellowish,
Madi-determine ba kung viral o bacterial by the color of the poop that you excrete? Hindi. Pero mas common yung watery sa virus. Pero you cannot 100% say kung just watery, ay viral yan. Tumataas lang yung chance. Kaya nga, kung napapansin nyo, pag nagpatingin kayo, maraming tanong yung doktor. Kasi hinagahanap siya ng clues, no? Ay, viral ba to? Bacterial ba to? And then, based on the history, yung mga clues na binigay mo, second, i-examinin kayo, no? But in this case, parang wala masyado, except for high fever, no? And yun nga, blood sa stool pag nakita ng doktor yon. Or pag sinabi mo, then tumataas yung suspicion ng bacterial. Pero Doc, ilang araw po ba yan para gumaling kung viral? Like 1 week ba yan? Medyo dapat okay na yung tiyan natin. So, viruses usually within a week magaling na. So, sometimes 1 day, 2 days, 3 days, but within the week dapat pagaling na siya. And that tells us na viral. Kasi nga 'di ba sabi natin, pag bacterial, may chance na gumaling on its own kung konti lang yung bacteria. Pero kung medyo madami, kakailanganin ng antibiotic. Siyempre, pag mga 7-8 days ka na nagtatae, tapos 10 days, no? Naku, hindi na virus. Malamang hindi na virus yan. Bacteria or parasite. Remember, merong parasite, yung amoebiasis. That is one type of parasite that can cause diarrhea din. Also. Kaya pala may stool exam. Yes. Para makita. Yung stool exam is able to, may clues din sa stool exam, no? Like for example, may nana, mas tumataas yung, or white blood cells, no? Or pus cells, tawag namin. Tumataas yung chance na bacterial rather than viral, no? But of course, sa stool exam, lalo na pag ginamitan ng concentration technique, at lalo na kung gawin 3 times, no? Tumataas yung chance na makadetect ng amoeba. Okay. And how do you, sorry, dun sa stool test, just to be very sure, paano ka kukuha ng sample? It's gonna be messy. Kasi una-una, ang sa atin kasi sa APE natin, madali kasi solid yung excretion natin. Pasensya again sa kumakain, pero kailangan natin pag-usapan ito. Paano ko liquid? Di ba messy naman ang pagkuha ng sample nito? Oo. Pero yun na nga, if you can, magiging messy talaga. But if you can try to hold it enough na malagay mo doon at i-release mo na, syempre meron pa rin, meron pa rin pupunta sa possible sa kamay mo. But just wash it off. Soap and water really well. That's okay. So, ang importante, makakuha ka ng enough samples to determine, once para peace of mind mo na rin, whether it's bacterial, parasitic, or viral. Ngayon, may mga over-the-counter na nabibili na ang gagawin niya, patitigasin niya. Diba? May gano'n, tama ba yun na patitigasin dapat o hindi? Excrete as much as you can kasi kailangan mo ilabas yan. Pinakamaganda, ilabas mo. Flush it out. Ilabas mo sa iyong gut. However, sometimes when you're traveling, inaalaw naman yung mga loperamide, However, may caveat yan kasi yung loperamide dapat hindi yan binibigay pag bacterial, See? Kasi pag bacterial, kumbaga parang gusto nga ilabas ng katawan mo. Pero iinom ka parang pinipigilan mo na lumabas yung dapat palabasin, So, yun na nga, yung sinabi ko na pag very high fever, may dugo, tapos more than 6 times a day, ang recommendation namin is to avoid loperamide muna. Ano dapat? Instead of loperamide, may opposite ba na effect yun na lalabas naman siya talaga ng lalabas? Hindi, meron kaming gamot, yung isang tinatawag na racecadotril, Hindi niya pinipigilan lumabas. Binabawasan lang niya yung fluid na secrete para hindi ka masyadong ma-dehydrate. Pero hindi niya pinipigilan talaga na lumabas. But ang importante dyan is pag nagda-diarrhea ka, palitan mo yung lumalabas by mouth. Palitan mo. Or yung Doc, yung electrolytes ang kailangan? Yeah, so water is primary, but yun nga pag medyo marami na, minsan you also lose electrolytes, lalo na yung potassium. Pag bumaba yung potassium, manghihina ka. So there are yung electrolyte solutions
na nilalagay sa glass of water, lalagyan mo ng electrolytes, and then it will replace the losses of electrolytes, no? So iba yung pang diarrhea, iba yung mga sweat sa mga athletes, no? Medyo may kakaiba. So mas maganda actually yung replacement electrolytes dun sa mga for diarrhea kasi that was really made for not sweat loss but for electrolyte loss from diarrhea. Thanks for clarifying. Kasi, syempre, di ba, nagra-run nga ako. So, one time, hinanap ko sugar-free. So, may nabili ako sa ibang, hindi sa butika. Hinanap ko yung walang asukal kasi ayoko tumas. So, meron palang specified, yun yung importante doon, specified for diarrhea. Yung reseta talaga ng doktor. Yeah. Although, kung kunwari wala, Oresol, yes. So, that's also for diarrhea. Pero kung kunwari wala, hindi ka makahanap, pwede na rin yung mga for athletes in the absence of the better one. Yung mga Gatorade. Yes, mga sweat, yung isa, Pocari. Example, Pocari Sweat, Gatorade, marami yan. Maraming brands yan. Pero athletes ang target ng Doc eh. Yes, ang pinag-usapan naman natin, intestinal issue eh. So iba yon. Pero kung walang-wala, pwede na. Yeah, kasi may tubig yon, may electrolytes din yon. So it can help pa din. No? Sabi ko, Doc, banyo runner ko. Runner pa rin, tumatakbo ka papuntang banyo. Cola, pwede ba yung cola? Cola, okay, go ahead. No, that's soft not drinks. Recommended. Not recommended, no. Ang mas kasi walang electrolytes yun. It's more of sugar, no. Although kailangan din ng konting sugar, pero yung mga cola, soft drinks, no, soda, matataas masyado yung sugar, no. Ang problem sa too much sugar is, 'di ba, pag minom ka ng maraming solutes, it will draw in fluid there and parang maghahatak ko siya ng fluid na gusto mo nga i-replace. Ilalabas niya sa gut, no. Hatakin niya from inside you papalabas sa gut tapos sasama siya sa labas, no. So iwasan yung soda, not soda, no soda. Soda water. Coffee or tea. It's not it's hindi naman bawal coffee and tea. Pwede naman. Okay. Sige. Para lang hindi pala liquid. Kung hindi cola, soda water pwede. Soda water. What does it parang unfortunately yung alam yung para siyang may spirit, parang bubbly, parang gano'n? Oo. Again, sorry. Yung parang may bubbles, parang may bubbles. Okay. I'll have to know what it contains, pero baka it might not be the best. Okay. Alam mo ko anong nabasa ko online, Doc, totoo ba to? Yung brat ba yan, banana? Yes, totoo yan, may toast. Binibigay yan, pine-prescribe namin yan. But in general, no, ako naman, I don't really restrict. Kasi nga depleted na siya, I wouldn't restrict. So kung kaya naman niya yung ibang food, no, pwede namang others. Doc, nag-blood test rin. Parang sinasabi blood test tool exam. Para saan po yung blood test? Yeah, kasi di ba nga, we are looking for clues for virus versus bacteria. Many times, pag virus, hindi tumataas yung white blood cell count, no? Unless severely dehydrated, no? Pero kung kunwari hindi pa naman severely dehydrated, it's useful because pag normal yung white blood cells, or lalo na kung mababa, that's a clue for us na, mukhang virus. Pag mataas, na hindi severely dehydrated, naku, baka bacterial. It's a clue for bacterial infection. And, Doc, iba ba yung protocol pag bata, matanda, middle age? Iba ba yung... Hindi naman. It's the same. Same. Yung abangan, Doc, pag palagi mong nararanasan, ano ba yung normal? Once a year is normal? Or every month may ganyan ka? Baka may underlying problem. Yes. Pag once a month, that's medyo frequent yun. Okay. Pag once a year, kasi it depends on your risk. No? If you eat a lot of yung not really, not hygienic, kunwari, sa street foods, madalas ka, mataas yung chances of getting something, no? But if wala ka namang mga ganong risk factor and then madalas lang talaga,
it might be better to see an internist, a gastroenterologist pwede, or infectious disease para lang ma-check kung, infection pa ba to o baka iba na. No? Yung iba naman, parang ina-attribute nila, yung iba kasi maselan. Yung iba kasi parang pangmayaman yung gut, ay mabilis yung iba naman, pang-squatter yung gut mo, kaya mo, kahit anong kainin mo, hindi ka nagtatae. Mga ganun, di ba? Yung mga Pilipino, alam mo, may parang resistant masyado yung gut mo. Or parang hindi naman totoo, Doc, di ba? Well, like for example, when I was training in the US, ang nakita namin is mas madaling magkaroon ng diarrhea ang mga galing doon pag uminom sila ng antibiotics, no? Mas prone sila, no? And then tayo, and even yung mga sa ating similar countries like ours, no, hindi ganun kataas yung rates natin nung tinatawag na Clostridium difficile bacteria na medyo related to antibiotic overuse, or minsan antibiotic use nga lang eh. Minsan one dose pa lang may mga galing sa mga first world na nagtatain na talaga, no? So may connect pala sa antibiotics use natin. Yes, so some cases like yung Clostridium difficile bacteria emerges because of many times because of antibiotic use. No, kaya nga kami we try to limit, like for example sa stomach flu, intestinal flu, we know that most of those are caused by viruses. Ayaw namin magbigay as first medicine, antibiotic. So ang bibigay namin, sabihin namin, nung maraming tubig, replace, wag ka magpa-dehydrate, no? Sometimes I give zinc, alam na ni favorite ko zinc. Yan, no? Kasi nga it's something that you can give that's safe, it's not expensive, and it's not an antibiotic. So it can replace, kasi may ibang pasyente na admittedly di sila masaya pag walang binibigay ang doktor. Like, pag sinabi mo, nung parang lang tubig, tapos pahinga ka sa bahay, tapos di sila masaya, no? Di ba dapat masaya ka nga dahil wala kang gastos, tubig lang? Yeah. Di ba dapat happy ka? May iba gano'n, no? Oo. But yun nga, yung giving fluids and then yung zinc, wala masyadong walang problem masyado unless hindi mo type yung lasa ng zinc. Ano bang zinc? Ano bang lasa nun? Pangit? Iba-iba eh. Parang medyo sweet na medyo malakas. Kasi yung ibang binibigay ko, pang bata. So they purposely make it sweet, no? Pero may mga tablets naman in some pharmacies na, maybe some metallic taste, pero not really. I take it a lot, hindi naman ano. Over the counter or prescription? There are over-the-counter zinc tablets. Pero yun nga, ang importante lang sa zinc is wag nyo masyadong iinumin pag wala kayong sakit. No? Unless yung recommended dietary allowance na low dose. Yun yung mga... Hindi ba, I remember, hindi ba may vitamins na ang pang-inganyo niya nakalagay with zinc? Yeah, so pwede siya everyday init. Para saan pa yung zinc? Anong dulot ng zinc sa katawan ko? Yun na nga, it helps you fight viruses, no? Pero hindi siya antibiotic. Kaya nga sumikat 'yon kasi nga 'di ba nagkaroon ng coronavirus, no? So biglang nag-emerge yung mga usage niya. Pero dapat gagamitin natin 'yan correctly, no? You only use high dose zinc pag meron kang sakit. Pag wala ka, you don't take it, or you can just take, if you want, yung mga low dose zinc na ino-offer nila. What's low dose, Doc? Ilang mg yung low dose na safe pa? Yung 10 milligrams na elemental zinc, no? Okay lang yun. That's yung mga preparation. Kasi yun yung RDA, Recommended Dietary Allowance natin. Although nakukuha din natin sa pagkain. Pero yun na nga, some people want to take. So, okay lang naman pag low dose na matagalan. Pero pag high dose na matagalan, no, we only give it high dose for a short duration while you're sick. Kasi nga, kailangan at that time. Okay. So, Doc, required magpahinga? Yung totoo ba yun? Kasi baka akala ng pahinga talaga. Kasi binigyan ako ng nung may excuse ako na wag pumasok. Yeah. Yes. Totoo, dapat magpahinga, hindi nag-aarte-artihan lang yung pasyente. Yeah. Sa mga viruses, essential talaga yung rest
fluids, rest, para your immune system will be focusing on the kalaban, the microbio, the virus. Kasi nga walang antibiotic. Hindi, pero doktor ang magsasabi, Ate B. Hindi pwede ikaw lang magsabi. Siyempre, pag ikaw, baka gawa-gawa mo lang yun. Dapat si Doc Banzalido magsabi. Hindi gagawin ni doktor yan kahit kaibigan kami, hindi niya ako Hindi, kaya nga siya. Kasi ang nakataya doon, pag may reseta na, ang kredibilidad na nito. Diba? Pero kung ikaw yung magdeklara sa boss mo na, boss, may intestinal flu ako, kailangan ko magpahinga. Malay ba ng boss mo kung totoo, diba? Dapat doktor ang magsasabi. At klaro, importante yung pahinga pala. Kailangan, hindi mo pwedeng puwersahin kasi hindi siya gagaling. May complications pa yan, Doc. Kunwari, ayaw akong magpahinga. Ano bang masama doon? Yun na nga. So, your immune system will be focused on yung kung anong ginagawa mo. So, it diverts the attention of the immune system laban dun sa kalaban na dapat nilalabanan. Pero parang nahahati yung attention. No? So, extended. So, it just hastens, napapabilis yung paggaling when you are, focused on getting better. And unfortunately, rest, or fortunately, rest really helps also. Hindi ko nga alam paano magpahinga. Ano, dapat ba tulog? Hindi naman. Pag hindi ka may naantok, mahirap Ano gagawin mo? Paano ba magpahinga? Huwag ka lang gagalaw? Relaxed movements, no? Basta nothing that will cause you to exert too much effort. And worry. Kasi minsan, worry ka, no? Diba? Ang attention mo nandun sa kung anong inaalala mo. Yung sundalo mo, hati ngayon yung attention. So dapat sinasabi nito, focus yung sundalo mo in flushing it out, Doc, ano? Pero let's talk about dun sa worst na sabi mo kanina mangyari na pag hinayaan mo yan, pwedeng mauwi yan sa dialysis at sa kidney. I wonder pa paano nangyayari yun. Ayoko naman matakot yung mga tao, pero I just want them to know na yun yung the worst thing that can happen if hindi mo aalagaan yung iyong potential dehydration, no? Kasi nga ayaw natin ma-dehydrate ka para yung kidneys won't suffer. Kasi nga ang kidneys sa katawan natin, merong priority yung katawan natin. Feeling ng katawan natin, yung kidneys yung pinaka hindi importante. So for example, nagka-diarrhea tayo, na-dehydrate tayo, yung katawan mismo natin will divert the blood flow. Siyempre, yung blood is composed of water. Pag dehydrated ka na, yung blood mo will be also depleted. So gagawin ng katawan natin, i-divert papunta sa most important organs, which are the brain, the heart, and the lungs. So ang una nilang tatanggalan ng blood flow yung kidneys. So ang mangyayari dyan, tataas yung creatinine, and then pwedeng mag-kidney failure na. Kasi nga, binawasan siya ng blood flow eh. So nawalan siya ng nutrition, ng oxygen, ng water. So unang mangyayari dyan, hindi ka iihi. Kasi nga, wala ng blood flow sa kidneys. Eh di ba, ang mga, pag hindi ka na umihi, ano mangyayari? May ipon yung wastes natin, no? Sa loob ng blood, hindi na lalabas. So, mangyayari, masama yung pakiramdam natin. And we will be at risk, no? So, yun yung kakailanganin ng dialysis. Pag hindi na umiihi ang isang tao or sobrang konti na, or hindi na effective yung pag-ihi niya, hindi lumalabas yung waste, kailangan na siya i-dialysis. But the point is, huwag tayo magpa-dehydrate. Kung suka tayo, better papatingin na tayo kasi baka kailangan ma-admit para sa swero kahit magsuka tayo, may fluid pa rin na papasok sa katawan. Hindi tayo ma-dialysis. Extreme cases lang po yun. Pero it is possible na pwedeng mangyari sa inyo pag pinabayaan nyo. Nangyayari. So, we have seen it. It's sad, no? But again, what we're trying to do here, and thank you for your program, is at least we are warning people early na ito yung mga possibilities. And so that they can prevent it from happening. Pero ang susi pa rin kasi is yung ini-ingest natin. Which means ang focus natin is what we put in our mouth, what we eat, what we ingest. Ano po? Kasi marami sa atin, well, siguro feeling ko, factor din, Doc, yung economy, ano? Yung mga kababayan din natin, pag kulang ka na sa budget, Doc, kakain na lang ng kahit ano-ano sa street.
Also sa hands, no? Sa hands. Kasi nga, it's really good practice to wash your hands before you eat, no? Kasi nga minsan nasa natin, nalalagay natin sa bibig natin. Cellphone lang natin, dugyot na eh. Correct. Honestly, that's true, no? So gross, Oo nga, tama. So protect oneself. Okay. Siguro we will end up with ano yung payo mo? Anong mga iiwasan? Ano yung mga gawin natin na dapat nating tigilan na para maiwasan natin yung mga issues sa gastrointestinal, specifically yung intestinal flu? Go ahead. Yeah. So dun sa mga food preparers, yung gumagawa ng mga pagkain, protektahan natin yung bibigyan natin ng pagkain by washing hands, no, lalo na pag galing sa CR, di ba? Sa mga mga restaurants, employees must wash hands. No? Tama, totoo yun eh. To protect, no, dapat for others yung inisip natin, to protect yung customers, no? Para hindi sila magkaroon ng any illness, no? Now, of course, yung magluluto naman, lutuin nyo ng maayos, no? So that kung may mikrobyo sa simula, pag ininit na, may big chance wala ng mikrobyo after niluto, no? And then dun sa kakain, ganun din, wash your hands before you eat because sometimes we touch our food, no? Kung contaminated yung hands natin, baka tayo din pala na-contaminate nung malinis na food na binigay sa atin, no? And then, syempre pag kakain tayo, no, wag not too much, no? Kasi minsan pag contaminated pala yung nakain natin, if it's too much, yung dami nang nakapasok na mikrobyo. And then pag nagka-symptoms tayo, no, pag nagtae, no, ang pinaka-importante is to replace what you lose so that you won't have kidney failure as a first complication, no? And then pag nagsuka na, ibig sabihin hindi na effective yung hydration mo, madi-dehydrate ka talaga, then you go to the hospital, see a doctor first, no, and then see kung kailangan mo nang ma-admit. And then pag kailangan ma-admit na kayo, kasi nga yung swero, kahit wala kang kainin, wala kang inumin, merong papasok sa iyong blood vessels that will nourish all your organs. Naalala ko lang, I don't know kung ina-advise sa mga gastro, yung manner of cooking. Minsan pag ihaw, parang hindi naluluto ng todo, or worse, raw, like the Japanese. The Japanese mahilig sa raw, at sabi ng ibang eksperto, kung mag-ingat kayo sa raw vegetables, raw meat, raw seafood, mahilig kayo sa kinilaw. And at the same time, yung broiled. Kasi hindi daw baka hindi namamatay ng todo yung bacteria o virus. Totoo ba yun? Well, there's always a risk, no, sa pagluluto. But yun nga, of course, the variety is also good, no. But yun nga, if we can, cook them as much as possible to prevent yung mikrobyo from, surviving, so that they won't be there when we ingest. Naalala mo yung report, yung onions at the imported onions have E. coli. Have you heard that report? O kanina, di pa pag ginisa mo lang na raw, o di kaya worse, ginawa mo lang, hindi siya luto, hinahalo mo lang sa salad. Oh, it's bad, Doc. No, yung E. coli papasok sa katawan mo. That's a different problem naman. Bacterial naman yun, Doc. Correct, yes. Magluto na lang tayo, then initin, mantikaan na lang natin para lang ma-sure. But at the same time, ayaw naman natin na takutin yung mga tao. When it happens, usually it's an accident or, it's a set of circumstances, no? And then, usually, pag may nakain ng isang tao, hindi naman 5 kayo sa pamilya, hindi naman lahat kayo magkakaroon. Minsan isa lang, no? So, if there's a problem, then we deal with it, no? But let's not, it's better to not live in fear also. But again, there's a healthy dose of fear and just to keep us protected. Yeah. At yung pangat, Doc, pangat. Ang mga Pilipino mahilig sa pangat. Alam mo yung pangat natin? Ako yan! Alam mo, anong kasalanan ko talaga? Ito talaga eh. Hindi ako marunong kumain hindi ko alam pagpanis na. Ayun lang. Di ba, Doc? Pangatlo, pang-apat na init. Hindi ko alam panis. Poisoning naman yung problem pag gano'n. Kasi may toxins. Pero doon din yun sa area mo, Doc. Sa ali mo rin yun. Sa tiyan.
Di ba? Yeah. Toxins na caused by mga mikrobyo, no? So those are also things na gusto ilabas ng katawan natin. Kasi nga, minsan yung mikrobyo mismo gusto ilabas talaga ng katawan natin yun. But sometimes the microbio itself produces toxins. Gusto din ilabas ng katawan natin yun. Okay. Doc, thank you. Maraming salamat. Marami tayong natutunan for today. Thank you very much for your time. Some other time. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Doc. Dr. Joseph Adrian Puensalido. Thank you. Maraming salamat, Dr. John D. At least may mga practical na tips from Dr. John D. Ano po. Kaya tayo po, mag-iingat po tayo talaga. No, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Tayo, mag-ingat talaga tayo sa kinakain natin, Ate P. Tayo naman may control, di ba? Kung ano gusto mo ipasok sa bibig mo as food, tayo may control nun eh. Hindi naman tayo bata kasi kailangan subuan, di ba? So tayo pa rin na may control sa ating kinakain. Ayan, maghugas ng kamay. Sundan natin si Doc John D. Hindi lang nung kasagsagan ng COVID hanggang ngayon, relevant pa rin yung wash your hands. Doc John D, thank you ha. Ngayon alam mo na bakit siya doktor ko. Sobrang cool lang talaga. You're welcome. Patient. Very, very patient. I wish you both a blessed Sunday and of course, good health. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Papaalam po kami. Anyway, ingat po kayo. Maghugas tayo ng kamay. Ang kalusugan nga natin ay nasa ating mga kamay. Until the next episode of Thank you, Doc. Thank you, Doc. Share this episode, please. Share. Bye-bye. Ingat po.